Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, Korte umaksyon. Tinapos na si Speaker Romualdez, PBBM bilyones ang Intel Fund. Nako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang po at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin to. Korte Suprema nagsalita na patungkol po sa motion for reconsideration na inihain po ng House of Representatives. Nako naman. Mukhang olats Sabi po dito, kahapon po ito, no, August 13, 2025, spokesperson ng Supreme Court. Sabi niya po, Supreme Court takes no action on House appeal against impeachment ruling. Yan mga kababayan, the Supreme Court in bank has deferred action on motion for reconsideration filed by the House of Representatives and other groups challenging the High Court's ruling that declared unconstitutional the article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Agoy. Aray ko po. Iyak na naman po ang mga dilawan, pinklawan, pati po ang House of Representatives, lalong-lalo na, no? Ito pong si Supreme Leader Tambaluslos, di ba? Kasi ayaw talaga nilang tanggapin Ayaw po nilang tanggapin yung naging desisyon ng Supreme Court. Paano ba yan? Supreme Court pa rin po ang magdidesisyon dyan sa motion for reconsideration ninyo, di ba? Siyempre pagtatanggol po nila ang kanilang institusyon para naman hindi magkaroon ng bahid ng mga inaakusa, di ba? Nitong House of Representatives. Nako. Ayan, paano yan? Tapos na. Maghain na lang ulit kayo. Maghain na lang ulit kayo ng bagong impeachment complaint at bagong impeachment article na yan. Sabi nila, yun pa rin ang gagamitin nila. Di yun ang gamitin nyo. Wala kaming pakialam, di ba? At wag nyong gagamitin ng taong bayan sa mga bawat hakbang na ginagawa ninyo. Diba? Ano po ang inyong reaction dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang budget. Eto, sinisingle out talaga nila si VP Sara. Biruin mo, itong News 5 mga kababayan, si budget lang ni Vice President Sara Duterte. OBP budget noong 2023, 2.3 million billion. Okay, noong 2024, 1.8 billion. Okay, noong 2025, 733 million. Nako na, ang laki ng binaba. Ngayon naman po, tumaas. Sabi po dito, 2026, 889 billion mga kababayan. Yan po ang budget, no, ni Vice President Sara Duterte. So, at hindi pa po yan yan po ay propose lang. Hindi pa po yan fix kasi baka magkaroon pa po ng pagbabago dahil nga po didinggin pa yan sa House of Representatives mga kababayan. Baka mabawasan pa yan. So, hindi po natin alam. Nakadepende po yan kay Tambaluslos. Di ba? Pero bakit? Teka lang. Bakit Office of the Vice President lang, no? Budget lang ng Office of the Vice President. Paano naman po yung budget ng ni Speaker? Paano naman po yung budget ni President Bongbong Marcos Jr.? Di ba? Eto mga karibin natin. Sa Intelligence Fund pa lang ni President Bongbong Marcos Jr. alone Intelligence Fund. Ito. Marcos government proposes 10.7 billion confidential intelligence fund for 2026 none for BP. Okay? None for OBP. Wala raw sa Office of the Vice President pero
Dito, tiba-tiba, paldo-paldo to mga kabayan. 10.7 billion confidential and intelligence fund for 2026. Pero, pag sinabi natin confidential, pag sinabi po natin intelligence, it is gathering information mga kabayan. Pero, di ba, kapag tinatanong lagi ng mga reporter itong si President Bongbong Marcos Jr., sabi, wala akong alam. Diba? Even palagi silang hugas kamay, mga kababayan, di ba? Palaging walang alam. Sabi nga po ni Attorney Roy Aguanzon, ang laki-laki naman ng intelligence fund. Pero, pag tinatanong mo, laging walang alam. Saan napupunta itong intelligence fund na ito? Baka pwede bang i-audit ninyo? House of Representatives, 10.7 billion. Ang intelligence fund ng ating Pangulo, pero pag tinatanong mo, hindi ba kayo nababahala dyan? House of Representatives, hindi ba kayo nababahala na ang laki-laki po ng intelligence fund ng ating Pangulo, tapos pag tinatanong mo, laging walang alam? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Nako, malaki po ang budget ng DPWH. Sabi po dito mga kababayan, sa paglaki ng budget ng DPWH, yaman ng ilang kongresista, lumubo rin. Nako po. Matapos lumaki ang budget ng DPWH, yaman ng ilang kongresista, lumubo rin kasabay ng paglaki ng budget ng Department of Public Works and Highways mula 2022. Lumubo rin ang yaman ng ilang kongresista, kabilang ang tinaguriang The Big Six ng 19th Congress. Yan pala ang Big Six, no? Ito, zoom in natin para makita nyo po yung Big Six na ito. Ito po. House Speaker Martin Romualdez nangunguna, Zaldico, David J.J. Suarez, Aurelio Gonzales Jr., at ito pa, Manix Dalipi, at Erwin Gardiola. Yan mga kaubayan, baka sakaling itong mga pangalan na ito ay lumabas na may kaugnayan doon po sa mga flood control projects. Abangan lang po natin baka sakaling makita natin ang mga pangalan nito, kasi sabi po dito sa balita, lumaki ang yaman nila. Baka lang naman, di ba? May mga negosyo to sila. Di ba, mga kontraktor kaya ang iba nito. Di ba, may mga negosyo to Kaya huwag kayong mag-isip ng masama sa kanila, kasi may mga negosyo to, yung ilang dito kontraktor. Pag propose ng flood control project, diretso na. Bidding na. Sa kanila rin yung kontraktor talagang yayaman po ang mga ito. Diskarte lang sa buhay yan. Huwag nyo nang pakialaman yan. Pera naman ng taong bayan yan Di ba? Pera naman po natin yan, mga walang hiya sila. Ba? Ginigisan nyo ang taong bayan sa sariling mantika, di ba? Anyway, may karma din naman yan. Antayin na lang po natin mga kababayan. Okay, eto pa, pasadahan din po natin to, mga karibyo natin. Sabi, kinikalabutan si Attorney Roy Aguanzon dito po sa sinasabi ni Speaker Martin Romualdez. Sabi po kasi ni Speaker, we will open the bicameral conference committee on the budget of public and to the media. Kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakakaalam. Kinikilabutan ako, sabi po ni Attorney Roy Aguanzon, no? Dito po sa sinasabi. Sino bang hindi kikilabutan dyan mga kabayan? Yung nagsasalita, number 1. Number 1 na, ay nako. Ano bang number 1 na sa pagkasinungaling, number 1 pa sa korupsyon, number 1 sa paggawa ng kalokohan, sa pagbastos sa konstitusyon, lahat na lang po nandyan na no? Dapat nga dito tanggalin na siguro itong si Speaker para maging mapayapa na ang Pilipinas. Ayon po yan kay Attorney Roy Aguanzon, di ba? Nung isang araw, pinost niya. At marami pong mainstream media ang nag-repost noon. Dapat lang, no? So mahirap dito, sino
Sino po ang magtatanggal kay Speaker Martin Romualdez? Yun ang tanong natin dito ngayon. Samantala mga kaubayan, ito naman, House of Representatives mukhang nabahagang buntot sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Sabi po kasi dito ni Congressman Sandro Marcos, iginiit na hindi dapat Kamara ang mag-imbestiga sa flood control. Sino po ang dapat mag-imbestiga? Baka daw sabihin na bias, ipakita nyo pong hindi kayo bias. Mag-imbestiga kayo. Diba? Baka masagasaan nyo yung mga Big Six na yan. Or natatakot kayong baka pati kayong mapangalanan. Sino ba dapat ang mag-imbestiga? Okay, kung ayaw nyo mag-imbestiga, ibigay nyo po kay Senator Marcoleta. Siya ang mag-iimbestiga, ganun rin naman. Kayo rin ang ipapatawag. Isa lang pong naisip ko, wala po silang interest na imbestigahan. Itong flood control projects na ito. Bakit? Kasi hindi po ito Duterte. Di ba? Hindi po Duterte ang iniimbestiga nila. Kaya malulungkot ang mga buhaya. Malulungkot po ang mga pagmumukha ng mga buhayang ito. Dahil hindi Duterte ang nasasakdal. Sino bang nasasakdal ngayon? Posibleng sila po ang nasasakdal. Ayaw nyo bang siguro ko kung nandiyan pa si Congressman si Senator Marcoleta sa House of Representatives, siya ang mamumuno dyan. Iimbestigahan niya yung mga kasamahan niya. Ganon dapat imbestigahan nyo yung hindi mga sarili, yung mga kasamahan nyo. Diba? Anungin nyo. Ipakita nyo sa taong bayan. Now, this is the opportunity sa mga tunggristang ito na ipakita sa taong bayan that they are with the ordinary Filipinos na nagbabayad po ng tax, di ba? Kakampik sila. Ipakita ninyong kakampi kayo ng taong bayan at busisiin nyo kung sino man ang masagasaan dyan. Hindi yung aatras kayo, natatakot kayo, or there is something na hindi kayo motivated kasi hindi Duterte ang iimbestigahan. Ako po. Anyway, mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon, itong post ang balita ngayon tungkol sa payag ng Governor ng Bulacan sa mga flood control projects ng Administrasyong PBBM. Kasi sa briefing ng Pangulo, Bulacan ang may pinakamaraming flood control projects sa buong bansa. May top 10 provinces, Bulacan ang nangunguna. Ang gobernador nagulat at nadismaya. Wala siyang kaalam-alam tungkol nito. Okay, so flood control list of Marcos Jr. Bulacan Governor siya. Nagulat. Bulacan Governor Daniel Fernando expressed shock over the number of flood control projects reserved for their province. In an interview with Morning Matters on One News on Tuesday, the governor said they have nothing to do with the project distribution process and only have known when it. Kayo ba mga kabayan naniniwala dyan? Na hindi nila alam yung mga flood control projects na yan? Nasa jurisdiction mo yung construction, no? Ikaw yung governor, hindi mo alam kung ano yung mga ginagawa ng mga tauhan dyan. Diba? Napaka-imposible naman po mga kabayan. Diba? Na hindi mo alam. I think may intelligence fund din mo. Babalik talaga tayo sa intelligence fund. Mga ano kasi, no? Ginagawa nilang tanga ang kanilang mga sarili at ipinapakita talaga nila na sila yung mga tanga. Gobernador walang alam sa flood control project sa kanilang lugar. Totoo ba yan? Diba sabi nga mga politiko, sabi ni Mayor Magalong yung mga politiko 40% yan
40% ang napupunta sa kanila. Ibig sabihin mga kabayan ng politiko, it is not only the congressman, the congresswoman, the congresswomen. Diba? Hindi lang sila. Pag sinabing politiko, lahat ng politiko yan. From here up to there mga kabayan. Diba? O, ibig sabihin, kasali po kayo. Maliban na lang kung kontrapartido, yun lang. Yeah, yun lang. Baka kontrapartido itong si gobernador kaya hindi alam yung mga nangyayari dyan sa kanilang lugar. Nako po. It is due for implementation. Sabi ng gobernador, actually, I was surprised by the number of flood control projects that were allocated in the province of Bulacan. The governor also admitted that he has not yet felt the impact of current project, but is willing to cooperate if an investigation occurs. Yan, maganda. Dito sila ngayon mapipin down, ma-checkmate. Kasi ang dami. Mamaya tignan natin yung number, 600 plus ata. Kasi hindi nila nararamdaman, hindi nila alam. Ano bang klaseng panggobyerno tayo? Sabi niya, actually, it's in the national how they will distribute it. For us, we're just waiting for this project. We need those projects, those flood control projects. Nung kasagsagan pa ng bagyo, itong Kabagat, kaya dapat, ito mga kabayan, naisip ko lang habang sinasabi po dito ni Sir, ni General Macanas na yung kanyang observation. Pero naisip ko lang bigla mga kabayan, bakit kaya hindi na lang idiretso sa local government yung mga ganitong proyekto, no? At least mababawasan yung corruption coming from the higher position, di ba? For example, example lang naman po kung pwede, no? Yung yung local government na mag-propose ng ganyang mga proyekto. Tapos sa kanila rin ibagsak yung budget. Huwag na daan pa sa mga sa bureaucracy ganitong klaseng gobyerno. Okay lang naman ang ganito, di ba? Kasi ma-check and balance mo talaga. Kung matitino po yung mga nasa taas. Pero kung hindi matitino yung mga nasa taas, nako. Tulad nga po ng sabi ni Mayor Magalong, 30% na lang ang napupunta sa dyan po sa actual project. Sinong hindi magagalit dyan? Kaya naman pala hindi pa nag-iisang taon magbabaklas na agad ng mga kalsada. Diba? At minsan inaapura pa nila mga kababayan. Kahit okay pa yung kalsada, diba? Kahit okay pa, dinidrill na nila. Papalitan na daw na naman para panibagong project. Paulit-ulit lang. Every year, mga sabagay. Bawat taon kasi malaki ang budget ng DPWH. Pero eto lang, sayang. No? Sayang po. Bakit? Bakit natin sinasabing sayang? Kasi kung pwede pa naman gamitin ngayong taon, hindi sana makalis po yun sa budget. At yung budget na yan, pwede pang magamit ng ibang proyekto. Pero hindi Same every year. Mas lumalaki pa nga, lumalaki ang budget po ng DPWH. Nung nakaraan nga siguro, yung nag-trillion nga di ba? Yung DPWH, yung 2025 budget. Nag-trillion nga mga kababayan kung nabawasan yun. Proportion 1.something trillion sa DPWH tapos yung sa Department of Health, nako po. Ngayon nasa 800 billion plus po ang DPWH, tapos yung Department of Health na napakahalaga po mga kababayan ay nasa 200 plus billion lang. Di ba napaka-unfair po niyan mga kababayan? Well, anyway, ano po ang inyong reaction diyan mga ka-review natin? I-comment nyo na lang po. Para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.